these Philippine voters. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Isinusulong ngayon sa Senado ang isang draft resolution para ipabasura ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kahit hindi dumaraan sa paglilitis. Ang nasa likod nito, ang kaalyado ng mga Duterte na si Senador Bato de la Rosa. Pero umaalma dito ang ilang senador. Nanindigan sila ang kailangan dinggin ng Senado ang impeachment case na mandato ng saligang batas. Nakatutok si Mab Gonzales. Sa draft resolution na kumalat sa Senado, ipinapabasura ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte nang hindi dumaraan sa paglilitis. Nakasaad dito na dahil hindi pwedeng tumawid sa susunod na 20th Congress ang impeachment trial ng bise at wala ng oras ang kasalukuyang Senado para talakayin ng articles of impeachment dahil pa-adjourn na sila ngayong June 13, dahil na rin sa timing ng pagtransmit ng Kamara sa kanilang impeachment complaint, dapat ideklara ng Senado ang de facto dismissal ng impeachment case laban kay Duterte. Walang pirma at pangalan ng may akda, pero may ilang senador na nagkumpirma merong tumatrabaho ng dismissal ng impeachment complaint sa pamamagitan ng botohan. Pinapapirmahan po sa inyo. Pinapapirmahan. Hindi naman, pero babasa lang. Pwede po malaman kanino galing. Kanino galing? Sino nagbigay sa'yo? Ano lang, let's just keep it in confidence. Si Senador Bato de la Rosa, na kilalang kaalyado ng mga Duterte, patay mali siya nung una. Pero nang lumaon, inamin niyang siya ang nasa likod ng pinapaikot na draft resolution. Meron kong pagtanungan, kasama, konsulta. Tapos may nakuha na po ba kayo kung ilan ng susuporta? Lumaya na pag sizeable na yung number na sumuporta. Kasama namin, may ibang draft. So, siguro i-incorporate yun kung ano yung magagandang provision doon sa kanilang mga draft para mapaganda yung final version at magiging acceptable sa lahat. Pwedeng makuha ang suporta ng lahat, ng karamihan. Whether or not magkakuha ako ng suporta ng majority, I am confident that I make a stand as far as this issue is concerned. Nilinaw niyang walang kinalaman sa resolusyon ang bise. Ako, kukulit ka natin sa kanya, pero sabihin mo, ako personally, mag-report sa kanya, no, that's my own initiative. Hindi galing kaya sa akin. Wala siyang pakialam dito. Kung hindi ngayong araw, sa susunod na linggo daw ito ihahain ni De La Rosa. Ang sabi naman ni Senate President Cheese Escudero, mere scrap of paper, unless may mag-file niyan, unless may mag-author niyan, unless pagdebatihan yan, at unless pagbotohan yan. nabasa na rin daw ni Senador Amy Marcos ang mga draft resolution at humihiling siya ng caucus o pribadong usapan ng lahat ng senador. There's so many options and so many malabo. Kaya gusto natin yung pinaka-sang-ayon sa batas at yung pinaka-mabilis din. Kaya dapat pag-usapan ng maigi. Kaya inaanyayahan ko nga si SP, mag-caucus na kami. At maraming nalalaguan, maraming opinions. Kapag i-final ang resolusyon at dinala sa plenaryo, pagbobotohan ito ng mga senador kung tatanggapin o hindi. Pero pwede nga bang ma-dismiss ang isang impeachment complaint sa pamamagitan lamang ng isang simpleng resolusyon at ng walang paglilitis? Nauna nang sinabi ni Escudero sa anumang mosyon, masusunod ang kagustuhan ng mayorya na 13 o higit pang senador. Kung may question sa kahihinatnan nito, pwede itong iakyat sa Korte Suprema. Gayunpaman, nanindigan ng ilang senador na kailangang dinggin ng Senado ang impeachment case na mandato ng saligang batas. I expected something like that because the elephant in the room is very simple. You want to be able to do your constitutional duty. Okay, I'll make it very clear. Walang choice ang Senado. Walang choice ang Senado. We have to carry out our constitutional duty.
Pagdidiin din ni Senador JV Ejercito tungkulin ng Senado na mag-convene bilang impeachment court at ipagpatuloy ang paglilitis. Ito raw ang kanilang sinumpaang tungkulin. Pero kung lumusot man ang resolusyon para i-dismiss ang articles of impeachment laban kay Duterte, may nagsasabing pwede rin magbotohan ulit ang mga senador sa papasok na 20th Congress. That's why tama din yung sinabi ni Senate President Escudero na 19 to. The 20th, pwedeng magbotohan din. At sabihin, mali yun. We should have the trial. Diba? Oh, but the good thing about this is that you're allowed one impeachment every year. So may remedy pa naman. So hindi to katulad ng isang kinasuhan mo sa korte, tapos pag na-acquit, may double jeopardy na. Hindi. You can go to the fiscal, the DOJ, you can go to the ombudsman, or you can file another impeachment. Hanggat walang inaaprubahang resolusyon ang plenaryo, tuloy ang schedule nilang simulan ang impeachment proceedings sa June 11. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Mag-6 na oras nang nasusunog ang isang residential area sa Quiapo, Maynila. Mahigit 100 pamilya ang nawala ng tirahan at may isang bumbero pang nasugatan. Nakatutok si Ian Cruz. Balot na makapal na usok ang residential area na nasunog magkatanghali kanina sa Globo de Oro Street, Quiapo, Maynila. Magkakadikit itong residential buildings na may 3 o 4 na palapag ang taas. Sa drone video, mas makikita ang lawak ng sunog. Kita rin ang bayanihan ng mga residente na tumulong na sa pag-apula ng apoy. Ilang minuto lang, iniakyat sa ikalawang alarma ang sunog. Si Aling Noraida, labis ang pag-iyak dahil naaburaw ang lahat ng kanilang gamit. Tulong mula sa pamahalang lokal at nasyonal ang hiling niya. Wala kaming nailigtas na gamit Naisa wala. Kasi pinasukan ng apoy yung sa bintana. Kaya nga pumasok sa loob namin yung apoy. Ang kanyang sinisisi. Naubusan yung mga bombero ng tubig. Kaya po, Sana po tulungan niyo kami. Yung mga gamot ko po na hindi ko nailigtas, sana nailigtas ko yung gamot ko na maintenance. Mayroon pa akong maintenance sa gamot. Nasunog na. Marami po tayong tubig. Siyempre, pag yan po ay ginagamit na natin, may pagkakataon po na naubos yan, kailangan po mag-refill po tayo. Kaya pinakausapan natin yung mga tao, magbayanihan po tayo. napakalakas pa rin ang usok dito nga sa nagaganap na sunog sa Globo de Oro dito sa Quiapo sa Maynila. Kaya naman tulong-tulong yung lahat ng mga rumisponding bombero para maapula na ang apoy. May narinig pa raw na malakas sa pagsabog ayon sa isang residente. Nasunog muna bago pumutok na malakas. And then, nag-boom na. Malaki na masyado yung apoy. Pagputok, lumaki na lalo. Aminado ang mga bombero. Nahirapan sila sa pag-apula ng apoy dahil komplikado ang layout ng istruktura sa lugar. Kung titingnan niyo po yung building, pag akyat niyo po sa hagdanan, marami pa siyang may mga nakahambala ng mga structure. Kasi hindi mo maano kung saan ang diretsyo niya. Sa dami ng structure na sa loob, nakalagay. Magka3 oras na ang sunog, makapal pa rin ang usok kaya di na mapakali ang ibang residente sa lugar. Namataan din namin na naglilikas ng gamit ang mga residente sa bubong ng katabing gusali sa takot na ang tahanan nila matupok na rin ang apoy. Ayon sa BFP Manila, isang bomberong naitalang sugatan pero nasa maayos na raw na kondisyon. Ang ibang fire volunteer namataan naming hapong-hapo matapos sumabak sa pagpatay ng sunog. Mainit sobra. Lalo na yung apoy nasa 3rd floor. Nahirapan kaming kunin. Tinatayang 120 pamilya ang nawalan ng tirahan na nangailangan ng kagyat na tulong. Inaalam pa ang sanhi ng sunog na sa 2nd palapag daw ng isa sa mga bahay nagsimula. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. 18 bilyong piso ang balak ilaan ng gobyerno sa susunod na taon para matustusan ng subsidiya ng 20 pesos kada kilong bigas. Matitikman na rin yan ng mga minimum wage earner ngayong buwan. Pero posible ba yan para sa lahat? Narito ang aking pagtuto.
Sa unang 10 araw ng pagbebenta ng bigas sa halagang 20 pesos, abot na raw sa halos 10,000 tao ang nakinabang dito. Sila mga kabilang sa vulnerable sector tulad ng senior citizen, PWD at mga benepisyaryo ng 4Ps. Ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, kaya itong tustusan hanggang sa katapusan ng kanyang termino sa 2028. Watch me sustain it. Para maibenta ng 20 pesos kada kilo, bilyong pisong halaga ng subsidiya ang inilaan ng gobyerno para riyan ayon sa Department of Agriculture. Para sa subsidy ngayong taon is 5 billion. Ang nire-request next year is 18 billion. Ang 20 pesos na bigas ay binibenta sa mga LGU. 33 pesos ang aktual na presyo sa NFA. Ang 13 pesos sa kulang kapag ibinenta ito ng 20. Paghahatian ng national government sa pamamagitan ng Food Terminal Incorporated o FTI na sasagutin ng 650. 650 din ang sagot naman ng lokal na pamahalaan. Para naman sa mga ibinibenta sa mga kadiwa store, bahagyang mas mababa ang bili ng FTI mula sa NFA, 29 pesos kada kilo. Pinupunan din ng FTI ang 9 pesos sa kulang. Kung yan ay regular na sa LGU, ang hatian niyan ay 650 kasi ang bili mo sa NFA ay 33. Okay. Tapos ibebenta mo ng 20 pesos. Pero bukod pa yung operating cost ni FTI. So si FTI is shouldering more than 650 of course. Sa kabuuan ay may 664 na mga kadiwa na sa buong bansa kung saan mabibili ang murang bigas. Patuloy pa raw itong daragdagan hanggang sa maabot ang target na 60 milyong Pilipinong makikinabang nito. Kasunod ng mga vulnerable sector, sisimulan na rin ngayong buwan ang pagbebenta ng benting bigas sa tinatayang 120,000 na minimum wage earner sa buong bansa. May listahan na raw ang DOLE na mga kumpanyang lalahok sa programa na sila makikipag-ugnayan sa FTI at sila rin kukuha ng supply mula sa NFA warehouses para sa kanilang mga empleyado. Rekta na sila doon sa company nila, which is the better option. Kasi nga kung pipila pa sila sa Kadiwa, paano malalaman ni Kadiwa na sila ay minimum wage earner? Nauna rito, inanunsyo rin ng DSWD na susuplayan ng murang bigas ang mga lugar kung saan gumugulong ang kanilang walang gutom program. Ayon sa DA, sapat ang supply ng bigas sa ngayon at may kabuang 8 milyong kaban ng bigas ang handang ibenta para sa programang Benting Bigas. Posible kayang kalaunan ay mabili na ito ng lahat ng Pilipino? It cannot happen kasi maapektuhan yan yung industriya talaga ng bigas. Hindi pwedeng lahat. The target after this ay yung mga yung mga areas na mataas ang poverty incidence. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Huwag tokhangin ang impeachment. Kiit yan ang tiyuhin ng isa sa mga pinaslang noong Duterte drug war na si Kian De Los Santos. Kasabayan ng panawagan ng ilang grupo na ituloy ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Nakatutok si JP Soriano. To the senators, enough with the dribbling. You are not the spectators. You are the court. Let the trial begin and let the evidence be laid bare. Mensahe yan ni dating senador at incoming party list Representative Laila De Lima sa mga senador na pilit aniyang pinipigil at tila raw ipinababasura ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kasama ni De Lima ang Tindig Pilipinas na kinabibilangan ng iba't ibang civil society organizations na naghain ng impeachment complaint laban sa bise. Bit-bit nila ang peach ribbons na nangangahulugan umano na ituloy ang impeachment proceedings sang-ayon na rin sa saligang batas. Ang mga pamilya ay natukhang. Sana ho ay wag naging tukhangin ang inihaing reklamo laban sa ating pangalawang Pangulo. Ayon kay De Lima na dati ring naging Justice Secretary, labag sa konstitusyon ang anumang panukala o hakbang para ipatigil o i-dismiss ang isang impeachment case na naakyat na sa Senado. Hindi rin ito batas na kapag matapos na yung 19th Congress ay kailangan i-refile sa 20th Congress. Kapag pinatay ako, patayin mo si BBM? Nilalaman ng first article of impeachment laban kay VP Sara ang pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at Speaker Martin Romualdez.
para sa apo ni dating Pangulong Cory Aquino at isa sa mga impeachment complainant na si Kiko Aquino D. Sapat na ito para litisin ang pangalawang Pangulo. For those of us who are complainants, the case is very clear. No, you can't have a vice president that hires assassins. No, in what country is that an acceptable thing for a vice president to do? We hope that is clear for our senators. And if they want to say that that's okay, it's okay for a vice president or it's okay for any citizen to hire an assassin to kill another citizen, they are free to say that in an impeachment hearing. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig dito ng kampo ng Vice Presidente. Ayon sa Tindig Pilipinas, simula sa susunod na linggo, asahan na raw ang mga pagtitipon at pagmarcha ng grupo para kalampagin ang Senado na umpisahan na ang impeachment trial ni VP Sara. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Maaaring maging undetectable o hindi nakakahawang human immunodeficiency virus kung maagapan sa tamang gamutan. Kaya paulit-ulit na apela ng Health Department, magpa-test, lalo't mas madali ng proseso ngayon at libre sa HIV care facilities. Nakatutok si Maki Pulido. Dahil aktibo ang kanyang sex life, nagpa-test si Gary. Di niya tunay na pangalan noong 2023. Nang magpositibo sa HIV, agad siyang uminom ng antiretroviral na gamot. Wala rin daw siyang mintis sa pag-inom nito, kaya ngayon, undetectable na siya. Ibig sabihin, sa sobrang baba ng kanyang viral load o virus sa dugo, hindi na ito ma-detect sa mga test at hindi na siya nakakahawa. Madami pa po akong gustong gawin. Like ngayon, mag-abroad na. Ayun. Kaya hindi pa din naman siya hindrance. Undetectable is untransmittable. So safe. Kaya paulit-ulit na apela ng DOH, alamin ang inyong status at magpa-test. Mas madali na nga raw ngayon kasi naaprubahan na ng Food and Drug Administration ang HIV self-test kits. Libre ito sa mga HIV care facilities sa buong bansa. Kung may kaibigan kayo, kakilala nyo, at natatakot sila sa test center, mag-self-test kit muna sila. Libre rin ang antiretroviral medicine pero dapat walang mintis itong iinumin. Si Gary halimbawa, kahit sobrang haba ng pila sa San Lazaro Hospital, tsinatsaga niya ito kada 3 buwan para makuha ang kanyang antiretroviral medicine. 4 a.m. pa lang, pumipila na siya. May mas mga nauuna pa na dito halos sila dito na natutulog, ganyan. Tapos pagdating ko dito, nasa 20 above na ako. Natatapos po ako ng mga alauna ng hapon. Para hindi na mahirapan ng mga pasyenteng sa San Lazaro kumukuha ng gamot, inilunsad kanina ang patient appointment system. Ngayon, pwede nang magpa-appointment. Mag-log on lang sa patientappointment.doh.gov.ph. Maaari lang ikamatay ang HIV kung hindi magpa-test at uminom ng antiretroviral medicine. Walang ibinigay na detalye si Secretary Herbosa, pero ang confirmed Mpox patient daw na namatay ay hindi dahil sa Mpox, kundi sa advanced HIV. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Mismong si Transportation Secretary Vince Dizon, aminadong tila hindi ligtas ang dati ng binansagang Mount Kamuning Footbridge dahil sa sobrang tarik. Pinagigiba na ito ng Pangulo. Pero ano kaya ipapalit at saang ipepwesto? Nakatutok si Joseph Morong. Exclusive. Mount Kamuning, kung pabirong tawagin itong NIA South Road Scout Borromeo Footbridge sa Quezon City. Dahil sa tarik nito, akala mo'y umaakit ka sa bundok. Kaya nga, ingat na ingat ang mga gumagamit nito. Ang magbabarkadang ito may tradisyon na tuwing April Fool's Day na kunyari ay nag-hike sa footbridge ng naka-full gear pa. Napuna na rin ito noon ng Consul General ng Netherlands na nakabase sa San Francisco sa Amerika na pruweba daw ito na walang pakialam sa mga pedestrian. Itong footbridge na ito sa Kamuning, ayon dito sa Department of Transportation, 4 hanggang 5 palapag, 4 to 5 floors yung katumbas niya kung taas ng building yung ating pagkukumparahan. Sa gabi, madilim at kapag umuulan, madulas itong mga hagdanan nitong footbridge na ito. Hingal lang mga nakasabay namin dito. Minihika, napapagod dahil sa sobrang taas. Mahirap
talaga, lalo kung sa may edad na. Ang estudyanteng si Daniela araw-araw exercise. Wala bang ibang daan? Meron po sa may MRT. Mataas din po siya pero iikot pa po kasi ako pag ganun eh. Nasubukan ni Transportation Secretary Vince Dizon na akyatin ng footbridge. At pagdating sa summit, sa ibabaw nito, Ito nakakatakot. Oy, umuga oh! Pag umangin dito, umuuga to. Ngayon, umuga sa... May dumadaan pong vehicle sa baba eh. So may ground vibration doon. Yun yung nagkukos talaga ng uga. Pero generally safe naman. Hindi naman po tutumba. It doesn't feel safe. 2018 nang itayo ng MMDA ang 10 million peso footbridge dahil marami raw ang naaksidente o na-hold up sa lugar. Nakita ni Pangulong Marcos ang footbridge nang ilunsad ng Pamilya Pass sa MRT nitong linggo at may utos siya. Nagmuestra pa nga ang Pangulo na tila nagrarapel. Tear it down and build a better one. Agam niyang dekada na talagang ganito, ayusin naman natin para sa mga kababayan natin, para mas madali. Ang ipapalit mas mababa na footbridge na may elevator na. Kapantay na nito ang MRT. Ilalagay ito sa Kamuning Station ng EDSA Bus Carousel. Ang pinakamadaling pagigipatan, para isahan na rin, dun na sa busway stop natin. Inaasang masimula ng proyekto ngayong taon. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Happy midweek, chikahan mga kapuso! For real ang kilig na hatid ng cast ng upcoming GMA Prime series na sanggang dikit for real sa mga kapusong Pangasinense. At sinamahan pa sila ng cast ng isa pang upcoming kapuso show na Akusada. May report si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Great thrill and excitement ang na-experience ng mga kapuso na nakisali sa masayang Kapuso Mall Show ng GMA Regional TV sa San Carlos City, Pangasinan. Magkakahalong tawanan, kilig at surprise ang hatid ng cast ng upcoming GMA Prime series sa Sanggang Dikit for Real. Nakakakilig na song numbers ang handog ni Sparkle GMA artist Seb Pajarillo para sa audience. Captivating medley performance naman ang baon ni John Vic de Guzman. Hindi rin nagpahuli sa back-to-back serenade si Sparkle GMA artist Matthew Uy. Naaliwang crowd nang humataw sa mga trending TikTok dance challenge sina Tito Abdul at Tito Marce. Very welcoming yung pagtanggap sa amin dito. Alam mo yun, hindi pa nagsastart yung show namin pero parang ang tagal na nilang napapanood yung show. Ganon kainit yung pagtanggap ng mga tao dito. Talagang makikita mo na masaya silang nakikita kami. Abot tenga din ang ngiti ng mga kapuso nang masilaya ng inaabangang cast member ng isa pang upcoming Kapuso series na Akusada. Nagtilian ng fans si Sparkle GMA artist Ronnie Liang. First time ko dito and maraming salamat po sa mainit na pagtanggap, nakakataba ng puso. Nagkwento pa si Ronnie tungkol sa kanyang preparations sa gagampan ng role sa Akusada. Kakaiba siya kasi I'm more of a character actor. And ito yung medyo may mga ilang twist. Iba kasi yung role dito, medyo ako ay tahong farmer tapos nanliligaw sa bida. Host ng palabas si Sparkle GMA artist Cheska Fausto na game namang namigay ng prizes sa audience. Kumasa rin sila sa Shimmy Dance Challenge. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Jasmine Gabriel Galban, nakatutok 24 oras.